Tara at ikutin naman natin ang isla ng Panay Island. Ang isla ng Panay ay matatagpuan sa Western Visayas region. Dito mo rin matatagpuan ang sikat ng isla ng Boracay, ang ati-atihan ng Aklan at ang dinagyang ng Iloilo City. Kaya tara, ikutin natin ang buong isla ng Panay at ating panoorin kung ano ang ating mga nakita at mga naranasan habang tayo ay nasa biyahe. Welcome sa ating Panay Loop Segment 2025. At 5:30 nga ng umaga ay umalis tayo dito sa Barangay San Jose, bayan ng Ibay at probinsya ng Aklan. At bago nga natin marating yung bayan, kailangan muna nating bumiyahe ng halos 10 kilometro. At dito magtatagpo ang ating marka kapag ang ating loop ay natapos na. At dito na nga tayo sa main road na sinasabi ko magtatagpo ang ating marka pag natapos na natin ang ating loop. At dito na nga magsisimula ang ating biyahe. Ang target nga pala nating daanan ay ang coastal area ng buong isla. Habang napadaan nga tayo dito sa Barangay Bugtong Bato, meron tayong namataang Philippine Eagle na sadyang nakakamangha. Iba ang ganda ng mga ibon kapag sila ay nasa laya, malayang nakakalipad sa kanilang natural na tahanan. Galing. At ito na nga agad ang bumungad sa atin sa may bayan ng Tangalan. Wow! At sa ganda nga nito, tila baga isang hipnotismo na hindi ka napaalisin sa kinatatayuan mo.
Ngunit kailangan pa natin bumiyahe para makakita pa ng mas marami pang katulad nito. Awesome. Marami nga ang tumitigil dito para kumuha ng litrato. Sa ganda nga ng spot na ito ay mapapatigil ko talaga para kumuha ng mga litrato. At mapapamangha ka na lang talaga sa ganda ng mga probinsya. Hindi mausok at presko pa ang hangin. Sana nga mapapanatili ang mga ganitong tanawin upang ang mga susunod na henerasyon ay mapapahanga rin. At narating na nga natin itong tulay ng Kalibo. At ang dinadaanan nga natin na ito ay ang naging pinakamahabang tulay noong panahon ng World War II. Samantalang yung kabilang tulay naman ay binuksan lamang sa publiko noong January 12, 2017. Ang tulay na ito ay nagdurugtong ng bayan ng Numancia at ang bayan ng Kalibo. At ang ilog na nasa ibaba ay ang dulo ng Aklan River. Itong Kalibo ay ang kabisera ng probinsya ng Aklan. At itong Pastrana Park naman, dito nagtatanghal ang mga sikat na banda, mga artista, ang ati-atihan o anumang malalaking pagdaraos. At dito naman tayo sa Kapitolyo ng probinsya ng Aklan. Ang Aklan ay kilala sa pinakamatandang probinsya sa buong Pilipinas. Autobus proper. Akala ko nung una naliligaw lang ako dahil sa lubak ng daan na ito
At hindi ko rin alam kung pang national highway ba ito o pang pribado. Pero sa nakikita ko, parang pinabayaan na ang bayan na ito. Dahil medyo mainit na nga sa mga oras nito, ay kumain na muna tayo. Maraming salamat nga pala sa pabaho na saging ni Tita Leia. Ian. Kapis. Ian Kapis. Natapos na nga natin itong bayan ng Sapian. At ayun na nga, dahil wala pa tayong matinong tulog, midlip lang muna tayo dito saglit. Ito ay isa sa normal na mga gawain ng mga naglo-long ride. Kung saan aabutin ng gutom, doon kakain. Kung saan aabutin ng antok, doon matutulog. And by 1 PM ay narating na nga natin itong Rojas City. Ang Rojas City ay ang kapital ng probinsya ng Capiz. Kilala naman ito sa kanilang mga sariwang lamang dagat. Yan ang mga makapait dito sa Rojas eh. Kanya kalabaw, follow on Facebook. Sige kayo ha. Araw na po siya. Araw kayo. Ingat po kayo kuya. Salamat. Bye. At shoutout nga pala sa mga bibo nating mga kabataan sa Rojas City. Thank you mga ma'am sir. Dito naman tayo sa Kapitolyo ng Capiz. Ang monumentong ito ni Dr. Jose Rizal ay umaabot na ng lagpas 100 taon. Pangalawa ito sa pinakamatandang monumento sa buong Pilipinas ni Dr. Jose Rizal. Pagkatapos nga natin dito sa Kapitolyo, ay balik na ulit tayo sa pagpipedal. At dahil nagpas alauna na nga ng hapon ay hindi pa tayo kumakain. At dahil may nakita tayo ditong bulaluhan, dito na tayo magtatanghalian. Solo lang. Solo lang. Ano yung mga pangalan mo? Mga pang solo lang. Ako sa bawah sa kansi. Ano? Kansi? Hirap mo sa mga dala. At ito na nga ang Santa Monica Church sa bayan ng Panay. Sinasabing ang simbahan na ito ay mahigit 140 taon na. Meron itong kampana na pambihirang laki at umaabot ng mahigit 10 tonelada. Pinakamalaki sa buong Pilipinas. At ang tunog nito ay umaabot ng 8 kilometro.
Tara at silipin naman natin ang loob ng Santa Monica Parish Church. At pagpasok mo nga dito ay makikita mo ang bakas ng nakaraan. Nakakamanghang lumang disenyo ng simbahan. At kahit sa amoy pa lang ay malalaman mo na lumang luma na itong simbahan. Isang pambihirang pagkakataon ang mapuntahan ang mga ganitong lugar na parte na ng kasaysayan, saksi sa mga nakaraan at isa sa mga humubog sa ating bayan. Ang mga lumang struktura ay huwag sana nating kalimutan na naging parte na ng ating kasaysayan, pag-ingatan at ating pahalagahan. At sa patuloy nga ng ating pagpadyak ay nakarating na tayo dito sa bayan ng Pontevedra. At simula nga dito sa bayan ng Pontevedra ay halos ganito na ang ating makikita sa daan. Purong tubuhan at malalawak na kalupaan at mahabang patag na daanan. Lugar ng Kalawag-Kawalan. At sa sobrang haba at patag nga ng ating dinadaanan, hindi na natin malaman ang ating kinaroroonan. Puro tubuhan pala to. Yung daan dito para makaluma, ano? Parang nasa sinaunang panahon. Yung mga putik, tapos luma na yung mga semento, traktora pa. No? Parang kung nag-travel sa time travel sa past. Ano yung daan, no? Maputik na malikabok. May tubo. Yan. Amazing. Nasunog nila. Habang ginabaybayan natin itong Pilar Natividad Highway, ay nakita natin itong napagandang rock formation, kaya hindi na tayo nagkatabiling na tumigil.
At may nadaanan pa nga tayo ditong isang aksidente. At dahil gagabihin na nga tayo sa mga oras na ito, dito na tayo nag-decide na maghanap ng matutuluyan sa bayan ng Batad. Umabot tayo ngayon ng halos 180 kilometers na pagpadyak. At nahanap na natin itong Kingsville Lodging. At maraming salamat din pala sa kanilang masarap na luto. Mag-recharge lang tayo dito at kinabukasan ay mahaba-haba na namang padyakan.